Good morning everyone and welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong Kaalda Vlogger. So gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong kakalimutan na wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag kayong mag-i-skip ng segment. Buuin natin to start to finish. Kaya ito na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. So, di ikaw na may love life, Alden. Ikaw na talaga. 'Di ba? Walang aangkin, walang aagaw niyan sa iyo. So, eto na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag natin sa inyo ng buong buo. So ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo. So, eto na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again si TTO sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, eto na nga, Eddie Wow, ikaw na may love life teacher, ikaw na lahat. 'Di ba? Ikaw na lahat, talagang talagang mahirap, talagang pagtrabahuhan, mahirap na pinagdadaanan or mahirap laruin, 'di ba? Mahirap pero pinagdasal mo, 'di ba? Pray hardest, prayers, and syempre kung ano-ano pang mga etchuchu dyan na wala namang katorya-torya. So, etchuchu na play hard, work hard, and syempre pray hardest ang caption ni Alden, at napakagandang caption. Tignan niyo naman, 'di ba? Kakapray niya ng kakapray, 'di ba? Kanda maghirap na siya sa kakapray. Tignan niyo naman ang nangyari. Tignan niyo naman yung naganap, 'di ba? Apaka successful naman niya in the love life. Syempre, in love life, tignan niyo naman, maaga niyang nakamtan, maaga niyang nakamit ang kanyang love life. Hindi gaya ng iba na hanggang ngayon single pa rin. Paano kasi wala silang mantra na ganyan in real life, 'di ba? Ganun lang pala dapat yung eksena, ganun lang pala dapat yung gawin, no, para magka-love life ka. Hindi kailangan madaliin, kailangan iproseso mo, kailangan paghirapan mo. Sabi nga sa Kaliseri, 'di ba? Hindi nakukuha yan sa madalian lang. Kailangan talaga pagtrabahuhan mo, paghirapan mo, and syempre magdasal ka talaga ng bonggang-bongga or sobrang bongga para lang mapagbigyan ka or mabigyan ka talaga ni Lord ng blessings or ng kung ano man talaga, 'di ba? Love life man yan, blessings man yan, kasi lahat na ng kayamanan, 'di ba, na kay Alden na. So love life na lang ang kulang that time. Tignan ninyo, love life, pinagbigyan, binigay yung love life, nandiyan na, nasa puso na mismo ni Alden, at wala nang makakaagaw pa, 'di ba? Wala nang makakahigit pa sa love life ni Alden Richards, kundi si Maine Mendoza lang naman. Okay, dahil si Maine ay matagal niya nang ipinagdasal or matagal niya na talagang hiniling sa Diyos yan. Noon pa man na hindi pa siya gaano kasikat, or kahit nag-uumpisa pa lang siya sa noon time show na Itbulaga that time, 'di ba? Kung ako sa inyo, 'di ba? Kung ako yan, matagal na dapat yan ipinagdasal, matagal na dapat yan pinagtrabahuhan. Kaso, 'di ba, or talagang kung talagang madaling i-earn ang pagmamahal or madaling 'di ba, hindi gaya ng iba diyan, matagal nang naghahanap, matagal nang nagdi-display ng kung ano-anong pictures nila. Wala pa rin si Alden, hindi na kailangan gawin yan, hindi na kailangan pagdaanan yan, 'di ba? Isang dasal pa lang, isang prayers lang ni Alden kay God, talagang mapagbibigyan na agad, 'di ba?
agad na talagang pagbibigyan niya talaga ng healing, or pagbibigyan talaga ng Diyos ng healing, yung healing niya. Talagang ganun talaga kalakas si Alden. And syempre mga hindi nyo alam talaga yung gusto kong sabihin or gusto kong ipunto dito sa video na ito, kasi nga 'di ba, mga wala naman talaga silang utak at mga bobo naman sila, kasi nga hindi naman nila maiintindihan to. So paano nila maiintindihan at paano nila magigets to, itong punto na to, na play harder or play hard, work hard. Ibig sabihin nun, maglaro ka ng mahirap or mahirap man maglaro, 'di ba? Mahirap man magtrabaho, mahirap man magdasal, or kailangan mo talagang paghirapan, tiyagain mo lang talaga. And that's the motto of his life. 'Di ba? Tignan niyo, kakamoto niya ng ganyan, 'di ba? Nakamit niya na agad ang one true love niya, one great love niya ng bonggang-bongga, at hindi niya yan pinilit, 'di ba? Kusang binigay yan ni God sa kanya. Yan ang itatak ninyo sa kokote ninyo, okay? At ibig sabihin lang yan guys ha, ibig sabihin lang yan, paliwanag ko lang ulit. Hindi kailangan pagdaanan ni Alden yung mag-top place para lang magpapansin, para sabihin na single siya, or para magganap siya ng jowa. Kasi nga, ang tagal-tagal niya nang nagtatrabaho, ang tagal-tagal na niyang naghihintay, nagtsatsaga, 'di ba? Ang tagal-tagal niya nang nagpupursig sa buhay. Ngayon na talagang may marangal na siyang trabaho, stable job or whatever, 'di ba, na marangal naman na trabaho, at talagang mayaman na siya ng bonggang-bongga, at nakamit niya na lahat. Tsaka lang binigay ni God sa kanya yung isang Maine Mendoza na dapat niyang pakaingatan at dapat niyang pangalagaan, 'di ba? Dapat niya talagang ingatan, dapat niya na talagang i-treasure 'yan, kasi nga ganyan naman talaga yung pag-ibig, no? Hindi lahat ng kinukuha sa madalian or kinukuha sa di pwedeng 'di ba? Marami talaga tayong napupulot na aral sa kalye-serye, kaya ganyan naging mantra ni Alden. Kaya ganyan naging mantra ni Alden. Tignan nyo naman, 'di ba, mantra ni Alden ng ganyan. Nakamtan niya yung love life niya, 'di ba? Walang kahirap-hirap, 'di ba? Mahirap man, pero talagang tsinaga niya, talagang pinagpursigihan niya, talagang inaral niya talaga, 'di ba? Talagang pinursige niya, pinulso niya sa buhay. Hindi gaya ng iba na 'di ba? May mabingwit lang na foreigner, may love life na agad, may mga ganito, ganyan na may love life na agad, 'di ba? Ibig sabihin, minadali nila yung love life, 'di ba? Hindi nila pinaghirapan, hindi nila tsinaga, hindi sila nagtiyaga, hindi sila naghirap na maghintay sa love life, 'di ba? Hindi sila nagpursige muna sa buhay, 'di ba? Kasi alam naman natin yung hindi naman sila itera yung pamilya na Maine, 'di ba? Kailangan kasi pamantay muna yung yaman ni Alden sa yaman nila Maine bago siya makapasok sa pamilya Mendoza. That's the real talk of life, okay? Hindi yung wag tayong mag-base sa mga nakikita natin sa teleserye na nagkakagusto yung mayaman sa mahirap. No, hindi pwede yun. Kailangan, 'di ba, magpursige ka muna sa buhay bago ka magka-love life. At ganyan yung ginawa ni Alden. Pinantayan niya muna yung status ni Maine, or yung status niya ng pagiging mayaman, status ni Maine ng pagiging mayaman, bago siya nanligaw, or bago nanligaw si Alden sa kanya, or bago niya niligawan si Maine rather, 'di ba? Hindi pwede yung puputyo-putyo ka lang na nanliligaw or manliligaw, 'di ba? Although fresh naman si Alden, 'di ba? May kaya-kaya na, pero hindi pa sapat 'yun, 'di ba? Kailangan muna talagang paghirapan, 'di ba? Ilang taon siya nagtiyaga sa showbiz na lait-laitin ng kung sino-sinong artista ngayon, 'di ba? Na kung sino-sinong mga nanay ng mga artista noon na akala mo kay big star, kay lalaking bituin,
'Di ba? Kala mo okay, so superstar na ng status. Nanay ng dati niyang ka-love team na L yung pangalan, um, R yung apelido, 'di ba? Nagka-teleserye sila, yung One True Love. Nilait siya nung nanay. Pati yung Maud Raquels or nanay ni Mangga, ni Jobs, 'di ba? Nilait-lait din siya. Nung hindi na ni-love team dun sa anak niya, si Elmo Magalon na. At talagang ila-love team na kay Alden that time, or si Alden na ila-love team that time, 'di ba? Nilait-lait din siya nung nanay nung babaeng 'yon. Kaya nako, ngayon hindi na nila malalait yan kasi nga may main Mendoza na si Alden, okay? Hindi man kayo maniwala o hindi man kayo naniniwala dito sa sinasabi ko, bahala kayo sa buhay niyo. Basta kami, naniniwala kami dito sa aming mga sinasabi, sa aming mga pakiwari, sa aming mga palagay, sa aming mga saloobin, at hindi namin kailangan ng inyong mga opinion, okay? Kung hindi kayo naniniwala sa love life ni Alden, then go, 'di ba? Hindi namin kayo pinipilit na paniwalaan o maniwala dito sa mga sinasabi namin. Basta kung ano yung sinasabi namin, kung ano yung sa palagay namin totoo, kung ano yung totoong nararamdaman namin, talagang yun na yun, 'di ba? Yun na yun, dapat na talaga nating paniwalaan yun. At dapat na talaga nating tanggapin yun para sa mga basher na hindi pa rin talaga marunong makatanggap ng katotohanan, 'di ba? Hindi pa rin makatanggap na talagang real ang algab, at talagang fake yung mga nababasa nilang hiwalay, fake yung mga hiwalayan nila na mga ganito, ganito. Fake lang lahat ng yun. Nako, Diyos ko, kayo naman. Madali kayong maniwala, madali kayong magpabilog sa mga bagay-bagay, sa mga nababasa ninyo online na hindi naman totoo. Kahit hindi naman, 'di ba? Uso naman ngayon ang mag-fact checking. Tignan niyo to, 'di ba? Huwag niyo na itong i-fact check kasi totoo naman to, 'di ba? Totoo, legit na legit tong mga sinasabi ko, at legit na legit talaga tong mga kwento ko. Nasa sa inyo na 'yan kung hindi kayo maniniwala or maniniwala kayo, 'di ba? Basta pagka hindi kayo naniwala, walang sapilitan, ha? Baka mamaya pinipilit ko kayo, okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe. And God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And syempre, huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Enjoy watching. See you on my next video. Bye-bye!